Okay, good day. Welcome sa mga ka-BNB. Welcome sa mga biyahero. Etong video is specifically para dun sa mga hindi pa marunong gumamit ng Airbnb. To biyahero pero hindi pa marunong gumamit ng Airbnb. Didiscuss lang natin kung paano gumamit ng Airbnb. If for example, di ba, magta-travel ka tapos wala walang hotel na malapit dun sa gusto mong puntahan, Airbnb is one of the options na pwede mong magamit. No? All you have to do is to go to ito nga yung Airbnb website. Meron din app sa iOS or sa Android. Pero yan, dito muna tayo sa website. So basically, type mo lang sa address bar airbnb.com. Yan. So kunyari, wala pa tayo sa page. So yan, page yung load, naglo-load yung page. Tapos, una mong gagawin is kung saan ka pupunta. Basically, search mo siya dyan. Okay, kung saan mo trip magpunta. Like Baguio or Cebu or like Davao or somewhere else na na gusto mong magbiyahe for leisure o kaya kung travel for business man yan. Yan, meron ka diyang mahanap, no? Yan. So, marami tayong options eh. Yan, pang sa Tanay, merong sa Tagaytay. The next thing is kung kailan ka mag-check-in. Anong araw ka mag-check-in. Yan. So, ang check-in date, pipili ka dyan. So, kunyari ito, natin, yan, March 28, kunyari, mag-check-in ka March 28. Tapos yan, check out, pipili ka rin ng date. Punta tayo sa April. So, kunyari, yan, April 5, kunyari. So, yan yun. Tapos mag-add tayo ng guest. Yan, kung ilan kayo na pupunta. So, kunyari, 2 adults, tapos 2 children. Tapos pwede rin kung may pets, no? Pwede ka magdala. Pero depende dun sa ibubok mo kung nag-aalaw sila ng pets. Mostly yung ibang condo, hindi pwede. Tapos yun na, bibigyan ka ni Airbnb ng list. Itong map, pwede mo siyang i-zoom in. So kung alin yung naka-zoom in, alin yung nandun sa loob ng map. Yan. So yan yung papakita ni Airbnb. Dito sa nasa kaliwa, yung mga pictures na nandyan. Okay ko, so kung saan mo man gusto i-drag mo lang yung map, pwede mong tas kung merong Airbnb dyan, papakita ni Airbnb sa'yo. Yan, so yan. Wala pa kasi yung idea dito sa Cebu eh, hindi pa ako nakapunta. So I think ito yung sa Mandaue. Tapos parang ito yung Silex eh. Tama ba? Tama nga. Okay. Ayan. Okay, so mag-check tayo dito. Lipat natin sa Cebu City. Ayan. So, kunyari dyan tayo magbabakasyon. Or gagala or kung ano man. Yan. Tapos kung hindi ka tight budget, yan. Diyan naman yung mga prices niya. Check natin tong isang to. Per night, 2,184. Tapos yung total is 17,000. So check natin yung mga March 28, April 5, 8 nights. Yan.
Check mo yung mga pictures dyan. Or pwede mong i-click para mag-open yung makita mo yung buong detalye. So, 1908 per night. Tapos, para makita mo yung buong details ng ng, ng fees, saka yung rate. And tapos maganda kasi Airbnb, kumbaga parang insured ka na kahit mag-cancel si host mo, yun, pwede kang hanapan ni Airbnb. And so yan yung buong details, 1908 per night, yung covered na dates ng reservation, number of guests. So 2009 for 8 nights. And tapos may discount ka, I think 10%. Tapos may cleaning fee. Yung iba naman walang cleaning fee. So sila na lang mismo naglilinis. Pero meron nga, yun nga, may cleaning fee. Tapos yung service fee, cleaning fee one time lang naman yan. Yan. At yung mga details ni host. So yun, makita mo 2 years na siya, highly rated by families, designed for staying cool, as free cancellation before March 3. So makakuha ng full refund mo pag karoon ka ng like emergency, kailangan mag-cancel. So yan. More details pag chinek natin yung specifics nitong niya, reservation. Yung unit niya, yung Airbnb niya. So okay. Check pa natin yung iba pang details about dun sa Airbnb niya or dun sa unit ni host. Yan. Kasi importante, babasahin din natin to kasi baka mag-book ka doon puro halimbawa babae ka or babae kayo grupo, tapos pag-book mo puro pang mga lalaki pala yung nandun. Alam mo, meron kasing ganung story. Pag-book nila puro lalaki yung nandun sa sa Airbnb. Tapos dumating sila, puro babae sila. So kailangan basahin mo rin ano yung ino-offer nung host na doon sa kanilang Airbnb unit. Yan. Yung full hours, yan. May gym pa siya. Okay. Yan. So importante basahin para alam natin kung ano yung meron doon sa unit, no? Kasi mamaya maghanap ka ng wala, di ba? So ito yung mga pictures. 1 bedroom. Okay, so yan yung unit ni host. Ito yung picture ng bathroom. Nice. Okay. Tapos yung pool. Okay. Ayan. So, nice din. Yung ganda ng gym nila. Tapos meron din mga kainan sa baba pala. Okay. Check nga natin ito. Baseline Premier. Let's search natin. Check natin kung sinong studio with mountain view. Okay. Okay, si Cebu Premier. Okay. Good din naman pala pagbaba mo sa unit pag may kailangan ka. Meron kang mapupuntahan or mabibilhan ng kailangan mo. Yes, meron siyang 36 amenities. So, meron siyang hair dryer, cleaning product, shampoo. And so, ayan yung mga amenities niya. Makikita mo dun dapat
sa unit niya. No? Pag wala yan, pwede mo siyang tanongin ba't wala yung mga pinost niya. Yun, tapos usap na lang kayo, ba't wala, ganun. Baka pwede kanyang bigyan ng discount or kung ano man. Kasi pag nilagay niya, dapat nandyan. Okay? No, kung may specific kang kailangan, yun, hanapin mo. Meron namang filters yan. Ito yung mga reviews ni host para dito sa particular na listing na ito. Yan, so yan, di ba? Listing is exactly kung ano yung naka-detalye. So, yan. So, itong particular na to, alam natin kung saan yung exact na location yun. Pero kung bahay lang, wala pa. Kumbaga, hindi pa yung exact location yung ibibigay sa ni Airbnb. Ibibigay lang yon a day before ka mag-check-in. So, ganun yung process ng Airbnb. So, yan. Kung halimbawa, hindi ito yung halimbawa lang. Pero kasi alam na natin. Anyway, so yun. Moving on, yan yung host. Tapos, so, pwede mo i-message yung host. And usap muna kayo kung meron ka pang detalye na gustong itanong. Di ba? Mabilis naman siya sumagot eh. 100% rate pa nga eh. So, kaya isa sa reason yun ba't siya naging super host. Siguro discuss natin paano maging super host. Tapos other things to know, house rules, check-in 2 p.m., check-out before 11 a.m. 6 guests ang maximum niya. Diyan. Wait lang. Check pa natin yung iba. So, quiet hours 10 p.m. to 7 a.m. Importante yan. Bawal mag-ingay, bawal mag-party. Commercial photography, so bawal. Yung magse-setup ka pa ng lights, ganun, kung ano-ano. Pero lang, selfie. Okay lang yun. Tapos, kung smoking, additional rules. Yung yung pagluluto nung siyempre bawal talaga yan sa mga condo. May fee yan or may penalty yan sa condo mismo, no? 2,000 nakalagay dito. Tapos yung smoking, 5,000 ang penalty. Kay condo yan, kayo magbabayad yun pagka na-violate. And so yan. Yan yung kanyang unit. Kung type mo, trip mo, ganun. Pwede ba i-check? Additional yung safety and property, smoke alarm lang naman. Tsaka cancellation policy, so full refund ka bago May 23, 2 p.m. After 2 p.m., ano na yan, ha? Yung next na. Partial refund na lang siya. Tapos hanggang March 28 dyan, 2 p.m. Pag lumagpas ka dyan, so makukuha mo na lang 50% nung kada night's puwera yung first night niya. First night niya, buo yung bayad mo dyan. Kahit nag-cancel ka. So, yung first night, wala. Hindi mo na makukuha yun. Hindi mo na yun marirefund. Tapos, cleaning fee, marirefund naman pa yung cleaning fee. Tapos, pwede mo i-click yung link para makita mo yung na cancellation policy. Meron mga good to knows lang yan. Kung wala ka naman plano mag-cancel, okay lang yan. Okay, tapos additional links, support, may app center din. Mga links yan. And, ito dyan, anti-discrimination, importante yan. Pag discriminate kayo ni host, pwede nyo siyang ireklamo sa Airbnb. Maselan ang ang Airbnb dyan sa discrimination.
Ayan, ito additional, 'pag meron kang specific amenity na kailangan mo, gusto mo may pool or ayan, click mo siya, papakita niya lahat ng, um, units na may swimming pool, hindi yung billiards pool. Siyempre iba pa yun. Kung gusto mo yung may billiards pool, search mo din siya dun sa filters. Kung anong amenity yung hinahanap mo, yan, pwede mo siyang i-filter dito sa taas. Okay, we'll check pa natin yung ibang filters or options. Kung gusto mo self-check-in, yung diretso na, meron siyang smart lock. Yung bibigyan ka lang ng code ni host or bibigyan ka niya ng combination ng lockbox. Or kung instant book naman, instant book yung, kumbaga, halimbawa, nagpapadali ka, ito yung dalawang kailangan mo yung instant book tsaka yung self-check-in. Kung halimbawa, emergency, wala kang mabook na hotel, or yung reservation mo na-cancel, kailangan mo ng mabilis or emergency na kailangan mong mag-book. Yan yung hanapin mo. Instant book, tsaka yung naka-self-check-in na. Yung kumbaga hindi mo na-aantayin pero kasi minsan pagka late na, minsan halimbawa yung flight mo is late ka dadating, beyond 7 p.m. or 9 p.m. ka dadating nung babiyahe ka, meron kang flight, no? Hindi ka masasalubong ni guest, yung walang in-person na communication. Yan yung hanapin mo, yung merong self-check-in na bibigyan ka lang ng code para dun sa pinto, or kung sa condo man yan, meron kang parang authorization galing dun sa host. Yan, mababawasan din siya pagka dinagdagan mo yung filters mo. Kung merong yan, washer, so 8, naging 8 na lang. Tinanggal mo yung washer, so 50 places na lang. So yan, tapos check mo rin kung anong type, kung entire house ba siya. Tapos pwede mo rin i-adjust yung price nung hinahanap mong lugar. So kung mas expensive, or mas mura na place, pwede mo rin palitan yung number of beds or bedrooms. Ayan, ito yung madalas na free parking, kasi merong iba mataas yung parking. Tapos syempre wifi kung yung mga mag-work from home, especially yung mga natin, mga galing sa BPO or yung mga VAs na nag-work from home. Ayan, property type, as mga accessibility features, kung halimbawa PWD, kailangan wala ng steps, gano'n. Yan. Step-free access. Yan. Disabled parking spot. Yan. May mga kanyang option si Airbnb na pwede kang piliin. Yan. So, yan yung mga filters. Yan. Pwede mong i-set or i-adjust para doon sa comfort ng stay mo or staycation mo. So, yan. Check pa natin yung ibang lugar. Ayan o. Apartment in Cebu City. Or mga apartment. Pero mostly mga mga condo. Wala lang kasing parang pinaka-option na si host para ilagay yung or yung iba may condo. So, siguro yung ibang host, hindi nila alam na pwedeng ilagay yung condo. So, apartment yung ilalagay nila. Ayan, lipat tayo. Try natin sa Baguio. Same dates na lang. Search. Yan, okay. So, makikita mo naman dyan, may mga si Airbnb. Ayan, katulad yan, guest favorite. So, pag sinipagan mo kung Airbnb host ka, pero
Discuss natin yan some other time kung gusto nyo naman maging Airbnb host, no? Pwede ko rin kayong turuan kung paano ang setup, paano magsimula, paano mag-set ng price, paano ganito, ganyan. Yan. Okay, so check natin. Check natin itong Superhost. Okay. Rental unit in Baguio, Philippines. Yan. Pwede makita mo yung living room niya. Check natin yung mga pictures niya. So parang ano din siya, yung condo namin sa Vine. Maliit lang siya. So pwede na rin for the price kung short stay lang naman. Halimbawa magkayayaan lang, no? Pwede na rin. Kung maayos naman, malinis. Tsaka isa pa, super host si ano dyan, si host, meaning maasikaso siya kasi marami kang kailangang ma-achieve para ka maging super host. Siyempre, kailangan maging ano ka dun sa guest mo, no? Tapos, kailangan responsive ka pag merong chat message. Diyan, okay naman. It's good. Looks good. So, ayan, ganun din. Check yung details. Ganun. So, ayun, meron din siyang discount. Di ba? Pagka more than a week yung reservation. So, ayan. And then, may cleaning fee. Airbnb service fee. So, yun. Yung total niya, 14,000. So, kunyari, yun na. Click natin yung reserve. So, wait mo lang mag-load. Ayan. Tapos, makikita mo na yung mga details naman dyan. Ayan. So, ito yung options kung paano ang mag-process ng payment. So, pwedeng buo, 14,000, or pwedeng parang installment siya. So, bayad ka muna ng 2,800, tapos on March 15 yung rest ng payment. Tapos yung options mo, credit card or debit card or Google Pay. Yung iba merong GCash, kaso walang option dito eh. So, and then yun, pagka okay ka na, basahin mo ulit, make sure na tama lahat. Ayan. So, ang pinili natin is yung parang installment. So, 852.95 yung babayaran mo today, and then on March 15, yan, yung 11,000 yung the rest ng payment. So yan, parang gusto mong bayaran ng buo, yun nga. 14,264.71. So ganun lang siya. Madali lang naman. Medyo nakakalito lang, syempre, navigate minsan, ganun, di ba? Syempre, kung first time mong gagamitin yung isang bagay, ganun din. Tapos yan, pwede mo ring i-message si host, maybe kung gusto mong humingi ng discount or something. Pero dito naman na nakalagay, may weekly discount naman siya. 10%, di ba? Okay na yan. 1,300 din yan, di ba? Usually ito, mga nagbibigay yung mga host niyan, mga pag more than 7 days or more than, depende sa host. Meron naman monthly discount, ganun. Yan. Parang taas ng nila, cleaning fee, 800. So, ayun nga, sana meron kayong natutunan dito sa tutorial kung paano gumamit ng Airbnb.
If in case mapunta kayo Novaliches, sana visit nyo yung aming Airbnb. So, airbnb.com/h or hotel slash Mimi. That's Miemie number 8. So, lalagay ko na lang sa comment section at saka sa details. Thank you, thank you, thank you.